Nasa ating mga Pinoy mula pa noon ang pagiging madiskarte. Lalo pa kung pagkain ang usapan. Hindi ka nga raw magugutom, mapadagat, ilog, at bundok. Tiyak may panlaman tiyan. Maitim at mabuhok na lamang dagat at malabulate sa buhangin. Pampatibay raw ng katawan. Insektong makuha sa ilog at nakakain ng buhay. Kulturang pinapalago pa rin ng mga obo manubu sa Kidapawan. Isda ng Bugkalot tribe sa Quirino, imbes sa kaldero, sa kawayan niluluto. Kakaibang paghahanda ng lechon sa Mindoro, binabalot sa punso, tabi-tabi po. Food is life para sa ating mga Pinoy. Kaya noon pa man, ang mga ninuno natin, mapamaraan na sa paghahanap at pagluluto ng pagkain. At sa paglipas ng panahon, naging parte na rin ito ng ating kultura at tradisyon. Kaya ngayong gabi ating alamin at balikan ang ilan sa mga kakaibang pagkaing Pinoy. I wonder ano-ano ang mga kakaiba at nagsasarapang pagkain ni Juan. Sa probinsya ng Quezon, may maitim at mabuhok na lamang dagat ang masarap daw kainin. Nakasanayan na ito sa lugar, pero kalauna naging exotic at kakaunti na lamang ang nangunguha nito. Hindi lang ito basta malinamnam, nakakapagpatibay pa raw ito ng katawan. Katunayan, ito raw ang sikreto ng 63 anyos na si Lolo Abelardo. Pagbabangka, paglilinis, pagbubuhat at kung ano-ano bang trabaho. Basic lang daw yan sa tulong ng kibit. Yung kibit po, nakakalakas ng katawan. Hanggang ngayon, malakas pa din ako. Nakakapagbuhat-buhat pa talaga. Kapagbuhat-buhat pa ako ng mga tubig. Pag minsan, napapatagay pa din. Malakas pa. Isa raw sa magpapatunay na totoong lumalakas sa kibit si Abelardo ang kanyang asawang si Miguelia. Malaki-laki ang kain niya pagka gayon ng ulam. Tapos ay napapansin ko, malakas siya. Kakabuhat ng mga bato na aming hinahakot pa dun sa kabilang kubo namin. Tapos ay nakakapagbantay pa siya, magdamag sa kasi siya ay bantay dagat. Pero I wonder, saan ba nakakahanap ng di umano sikretong pampalakas na ito? Sa malalaking bato gaya nito nagtatago ang marine mollusk o kibit kung tawagin ng mga taga Quezon. Ang kibit, malaki ang papel sa ecosystem. Ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng impormasyon sa kalidad at kalusugan ng isang karagatan. Nakakatulong ito na mapangalagaan ang mababang parte ng dagat. Pero bukod sa pampalakas ng katawan, panalo rin daw ito kapag niluto. Para samahan tayo sa pangunguhan ng kibit, makakasama natin ang ka-wonder nating si Michael. Bali po yung kibit ay natutunan kong kainin gawa nung lahat po ng taga rito halos nangunguha niyan. Pangunguha niyan, isa rin po sa dahilan ay wala kami halos minsan pang-ulam. Nakalakihan na raw ni Michael ang pangunguhan ng kibit dahil marami raw nito sa kanilang lugar. Hello mga ka-wonder, andito tayo ngayon sa Pagbilao Grande Island at ngayon ay ituturo ko sa inyo paano manguha ng kibit. Tara, samahan niyo ako. Pero mga ka-wonder, ang pagkuha nito hindi basta-basta. Nakadikit kasi ang mga kibit sa bato. Ito, hindi mo masyadong mapapansin sa bato kasi kakulay siya nung bato. Kaya talagang kailangan tutukan mo siya ng tingin para mahalata mo siya yung kibit. Ang pagiging mangingisda pati na ang buhay niya sa isla, binabahagi rin ni Michael sa social media. Lumalapit ang grasya. Ang pagbablog, kanya na rin pinagkakakitaan pantusto sa gastos ng kanyang pamilya. Sungkit dito, sungkit doon. Makalipas ang kalahating oras na pangunguhan ng kibit,
Iuwi na ito ni Michael at ipaluluto sa kanyang asawang si Cheryl. Ang perfect dish daw para rito, kibit sisig. Ngayon po ay pakukuluan muna po natin yung mga kibit ng 4 na oras. Kasi po matagal siyang malabog, makunat po siya. Kaya kailangan 4 na oras po. Makalipas ang 4 na oras na pagpapakulo, lilinisin naman ang kibit. Kailangan kasing ihiwalay ang shell nito sa laman. Ito po kasing kibit sisig. Ito po ay paborito ng asawa kong pulutanin. Or kahit po kami, ulam. Pagkatapos, hihiwain ito ng maliit. Igigisa ni Cheryl ang bawang, sibuyas, saka ilalagay na rin ang kibit. Lalagay na rin po natin yung mga pampalasa. Lalagyan din ito ng sili at oyster sauce at patuloy lang na igigisa hanggang sa maluto ang mga sangkap. Kapag medyo toasted na ang kibit, saka ito lalagyan ng itlog. At ready to serve na ang kibit sisig. Malinamnam ang lasa, masarap, swak na swak at saka parang daig pa ang baboy. Hanggat dito po kami nakatira sa tabing dagat ay patuloy po ang pagkain namin ng kibit hanggat sa mga anak ko, ituturo ko yung pagkain ng kibit at yan po ay talaga napakasarap. Pero I wonder, totoo nga bang nakapagpapalakas ng katawan ng kibit? O baka naman it's all in the mind? So, with the nutritional value niya, actually, there's no scientific studies kasi na makikita natin regarding sa kibet. Bilang isang marine mollusk, meron din itong protein, possible na meron din carbohydrates and vitamins na makukuha sa kanila. Mahaba, malambot, madulas at gumagalaw-galaw pa. Mga ka-wonder, kakasaka ba sa pagkain ng bulate na ito? Ito ang sasing, itinuturing na delicacy sa Lucena sa Quezon. Isa itong uri ng sandworm na makikita sa buhangin kapag low tide. Ang pangunguhan nito, naging kabuhayan na ng ilang mga taga rito katulad ng ka-wonder nating si Jimmy. Nung maliit pa ako, tinuturuan ako ng tatay ko. Sabi niya na, anak ko, ito ngayon ang tanging pangmamana ko sa iyo, panguha ng sasing. Kaya natuto po ako, sinusulit ko po naman dun sa kayansin pag ako nangunguha. Sa pangunguha ng sasing, kumikita si Jimmy na mahigit kumulang 500 piso kada araw. Kaya naman itinuturing niya ito na malaking biyaya ng karagatan. Malaki din ang bagay din sa aming pamilya, panggastos pang araw-araw. Ngayon, hindi na lang si Jimmy ang nanghuhuli nito. Naipamana na rin niya sa kanyang anak na si Jimboy. Kumuha si Papa, tapos tagapulot lang ako dati. Tapos nagbukod po ako nung medyo nasasanay na po ako manguha. Para iba po yung income ng tatay ko, iba rin yung sa akin. Para manghuli ng sasing, ang mag-amang si Jimmy at Jimboy, matyaga naghihintay ng pagbaba ng tubig. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, dala-dala ang kanilang timba at bareta, sinimulan na nila ang pangunguha ng sasing. Ang mga sasing nagtatago sa ilalim ng lupa. Sa pangunguha nito, hahanapin muna ni na Jimmy at Jimboy ang malambot na parte ng lupa. Para makuha yung sasing, bubutasan niya, tapos kukuhain sa lupa. Kailangan mabilis ang kamay sa pangunguha ng sasing. Pero dapat dahan-dahan din dahil mabilis itong maputol. Pagkatapos manguha ng sasing, ano pa nga ba ang susunod na gagawin kundi ang kainin ito? Dito po sa amin, masarap ang sasing. Nakakain ng hilaw. Tutusukin, puputulan mo ng dulo. Tapos yun, ihugasan mo na siya.
At para kay Jimmy, the best daw ang sasing kapag kinain ng hilaw. Malat-alat pero matamis. Seafood talaga. Napakasarap. Bukod sa pagkain ng hilaw, iniinom din ni Jimmy ang dugo ng sasing. Ang sabaw nito. Napakasarap ng sabaw nito. 57 na po ako, kaya ganito lumalakas yung katawan ko to. Gawa nitong sabaw ng sasing. I wonder gaano nga ba kaligtas ang pagkain ng mga kakaibang seafood, lalo na yung mga hindi na niluluto. Eating exotic seafood, enjoyable. Pero madami pa rin tayo na kailangang i-consider yung species alone. Kasi baka mamaya hindi siya safe to consume by human body. Baka ito ay merong mga toxins. Kung gaano ito ka-safe, syempre kailangan natin i-consider saan ba natin siya nakuha. Syempre, yung freshness, diba? Malapit sa ilog at kabundukan na ninirahan ng tribo ng Obu-Manuvu na matatagpuan sa Kidapawan. Sila ang isa sa mga pinakaunang nanirahan sa Mount Apo at ang kanilang tribo rin ang sinasabing kauna-unahang nakaakyat sa pinakamataas na bulkan sa Pilipinas. Ang trail na sinunod ng mga umaakyat sa Mount Apo, gawa rin daw ng kanilang tribo. Kilala ang kanilang tribo sa pagkain ng tinatawag nilang kulibpos o dragonfly nymph. Nakikita raw ito sa malilinis na batis at ilog. Noon pa man, kinakain na raw ito ng kanilang mga ninuno. Hanggang sa natutunan na rin itong kainin ng mga lokal na residente. Sa unang tingin, tila may pagkakahawig ito sa gagamba at cricket o yung tinatawag din nating kuliglig. Nang araw na yon, sinamahan namin si Dato Hudson sa panghuhuli ng kulibpos. Maghahanap siya sa pinakamalapit na ilog sa kanilang komunidad. Kani ang gamit namo sa magkuha og kulibpos. Kare sa kuban sa sundang ni ikuan lang namo diri sa hawak sa pisi sa sundang. Kahit matindi ang agos ng tubig, alam ni Dato Hudson na may mga kulibpos na dito. Diya sa sulog kaayo nga tubig. Kada gaambak gabay, diha gapuyo na. Kay dili sila matarong og daay kasili. Mupilit na diya sa bato. Hindi basta-basta makikita ang kulibpos dahil nakatago sila sa bato. Pero dahil sanay si Dato Hudson, kahit kamay lang ang gamitin, alam na raw niya kung merong nakatirang kulibpos dito. Dire ni nagatago ang maong kulibpos og waon lang na dire. Tapon nimo ni dayon pagka kuan daara hidayon gyud kuha. O daara ang kulibpos. Pwede tan-on nimo ni na presko siya galihok pa. Pero ang paborito raw nilang luto sa kulibpos, tinatawag nilang binunguhan. Kung saan ibabalot ito sa dahon ng saging saka iihawin. Maraming kulibpos ang nakuha ni Dato Hudson kaya oras na para lutuin ito. Ako ning lutuon sa duha ka putahe. O ang isa akong gisahon, ang isa ka plato atong lutuon ni sa dahon saging. Lalagyan muna ng mantika ang kawali at unang igigisa ang ugat ng sibuyas. Lalagyan muna ng asin ang kulibpos bago ito igisa. Pwede na kuhaon ako ni kay luto na gyud ni siya. Pero hindi lang ito ang luto nila sa kulibpos. Mga kawander, ang sunod atong lutuon, bawang kulibpos nga paisan. Ang unang gagawin ay ilalagay ang ugat at dahon ng sibuyas, sunod ang luya at asin, saka ibabalot sa dahon ng saging. Ug atong isugba ni sa kalayo mga kawander. Sa loob ng 4 na minuto lang ay luto na ang binunguhan. Sa wakas,
Luto na ang 2 kulimpos recipe ni Dato Hudson. Pwede nang tikman. Sarap, parang kangkong. Kangkong. Kangkong na kangkong talaga. Yung lasa. Medyo matamis. Parang yung mga grasshoppers na sa grasshopper din. Masarap po ba? Okay naman. Maganda yung lasa. Sa bayan na nagtipunan Quirino Province, nakilala ng I Wonder ang Bugkalud tribe, nakilala noon bilang Ilonggot. Nagbibigay-pugay sila sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-aalay ng katutubong sayaw. Baka sa kasuotan ng tribo ang mayaman nitong kultura. Ito ang Aime Dinagake. Ang mga kalalakihan may isinusuot sa kanilang ulo na may malaking tuka ng ibong kalaw o hornbill. Simbolo ito ng kanilang mataas na estado sa komunidad. Mayroon din silang inilalagay sa kaliwang braso. At nagsusuot din sila ng palumuti sa bandang ibaba ng tuhod na tinatawag nilang busiyet. Pero ang mga palumuting ito, kakambal ng pagkakakilala nila noon bilang mga namumugot ng ulo ng tao o mga simbolo ng pagiging isang headhunter. Katunayan, kilabot kong ituring ang tribong ito noong sinaunang panahon na matatagpuan lang sa probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Noong unang panahon, para makapag-asawa ang isang lalaking bugkalot, kailangan niya munang mamugot o mag-alay ng isang ulo. Simbolo raw ito ng katapangan na siyang hinahanap na katangian ng mga babaeng Ilonggot. Kaya normal daw noon sa kanila ang pakikipagpatayan kahit sa sariling kaanak. Pero ang ganitong kultura na bago raw sa pagdating ng Kristyanismo sa kanilang lugar. Ito, hindi ikakabit ng hindi namugot. Ngayon, gawa nga ng mga masyinari na gawin ninyong patutuo ninyo ang ginagawa ninyo noong araw. Meron kaming pag-uusap na nagmamalasakitan sa bawat isa sa amin. Bagamat nawala na ang kultura nila ng pagiging headhunter, napreserba naman ang ilan sa kanilang mga tradisyon tulad na lang ng mga ipinagmamalaki nilang putahe. Gaya ng tinatawag nilang pinugit bugkalot o yung isdang buyek na niluluto sa kawayan. Pinapartner ito sa dahon ng amsi na binunya o pinaiinit sa apoy. Maging sa panghuhuli ng isda, tradisyonal din ang kanilang pamamaraan, hindi lambat o pamingwit ang kanilang gamit kundi pana. Hello mga kabander. Ituturo ko po ang ginagawa namin noong panahon. Pag pumupunta kami sa ilog, ay nagpapana kami ng mga bunod. Pag nakahuli kami, pag walang kardero ay ang ginagamit namin ay itong bambu. Ilinalagay namin dito sa pait. Ang pagkaiba nitong nailagay sa bambu na bunod, mabango at masarap. Kapag nailagay na ang isda sa kawayan, tatakpan ito ng dahon sa dulo. Sa pagluluto naman ng kapartner nitong amsi o wild plant, binabalot ito sa malaking dahon ng benaw na siyang nagsisilbi na rin nilang plato kapag kumakain. Dahil sa kawalan ng kaldero noon, unang panahon, dito namin niluluto. Babalutin po na ganito, tapos ilalagay po doon sa may uling. Pagkatapos, iluluto na ito sa apoy. Pag naluto na, ganito ang pagbubuksan. Igaganyan namin. Gaganyan. Masarap. Masarap, hindi siya malansa, at malinamnam. Masarap. Parang lasa ng alukon na masarap balik-balikan.
Tabi-tabi po, makikiraan lang po kung ang iba takot manuno. Ang ka-wonder nating si Franco at ang kanyang kapatid na si Rogelio ang hanap mismo putik na malapunso. Relax lang mga ka-wonder, hindi na paaga ang Halloween. Ang totoong pakay kasi ni na Franco at Rogelio maglitsyo ng kambing. Mga ka-wonder, ito ang kinakailangang lupa na gagamitin sa pagluluto ng litsyong kambing sa putik. Kasi ang lupa na ito ay kaiba. Makunat ito pag nababasa. Huwag niyo raw ismuli ng litsyong kambing dito sa Occidental Mindoro. Ang lechon kasi nila, ibinabalot sa putik ng punso. Hindi naman daw sila manununo. Magkatulad lang daw sila ng hitsura. Bata pa lamang si Franco at Rogelio ay nagluluto na sila nito. At hindi raw kumpleto ang lechong kambing recipe nila kung wala ang malapunsong putik na ito. Yung balot sa putik kasi nakulob yun, parang sariling kwan lang niya, naluluto niya yung katawan niya. Hindi kagaya ng kwan na kung masobran ng ihaw, nangingitim. Yun, hindi. Makalipas ang 2 oras, ibalot ito sa dahon ng saging at plastic. Saka ito babalutin sa putik na kinuha ni Franco kanina. Pwede na itong ilagay sa nagbabagang uling. Makalipas ang higit 2 oras, luto na ang ating letsyong kambing. May epekto kaya sa lasa ng lechon ang pagkakabalot nito sa putik? Maikukumpara ko siya sa chicken kasi nung amoy niya na parang amoy usok, tsaka nung parang lasa niya. Panlasa ko lang ha, para siyang chicken. May kukumpara ko yung lasa nito sa lechong baka. Kaparehas na kaparehas. Mauulit akong kumain nito. Masarap. Grabe, i-try ninyo. Wala talagang lansa. Actually, hindi ako kumakain ng kambing. Talagang pag sinabing Pilipinas, hitik sa iba't ibang masasarap na pagkain. Kahit saan ka man magpunta, may mayamang kultura at natatanging pagkain na talagang may pagmamalaki. Mga ka-wonder, sana nabusog kayo sa iba't ibang pagkaing tatak Pinoy. Kaya naman mga ka-wonder, kung may mga kwento kayong gustong pag-usapan, mag-message lang kayo ng photo o video sa aming Facebook page o mag-email sa iwondergtv@gmail.com. I-follow nyo rin po ang aming social media accounts ng iWonder. Ako po si Susan Enriquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi 8 p.m. sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder.